Hello everyone! So for today's video, we're gonna do this cute bear booties. So please stay tuned and enjoy the video! So yun guys, so gagawin natin is yung pinakamukha nung bear. So before you watch this video, I suggest you watch the tutorial first kung paano gawin tong booties na to. So you can do this booties na may ganitong design, yung may mga post, or you can do this one. Okay, I already posted yung tutorial nitong parehong booties na to. So nasa sa inyo na rin kung anong color yung gusto nyo. For now, gagawin natin yung parang dark brown na color ng bear. Tapos yung pinakanguso niya parang cream yung color, pati yung dun sa tenga niya. So, kung gusto niyo na parang light color naman yung bear nyo, pwede nyo gawin na cream yung pinaka-booties, tapos yung nguso niya yung dark brown. So, nasa sa inyo yun, guys. And for this one, guys, we're gonna use a 2.5mm hook. Ayan, kita ba? Ayan, 2.5mm hook, pero 5 strands pa rin ng milk cotton yarn. So, ang unang gagawin natin guys is gagawa tayo ng magic ring. So, to make a magic ring, okay, ilulup natin yung yarn natin na ganyan. Tapos, papasok nyo yung hook nyo dito. Kukuha kayo ng yarn. Okay? Tapos, to-twist nyo lang, mag-yarn over lang kayo ng isa. Pasok dun sa loop nyo. Okay? Tapos, sigpitan nyo lang siya. Okay? Tapos, chain 1. And then, gagawa tayo ng 6 na single crochet. So, 1, 2, 3. Medyo tricky to guys kasi maliit. 4, 5, 6. Okay? So, pag nakagawa na tayo ng 6 na single crochet dyan, hahatakin na natin tong yarn na to para sumara yung magic ring natin. Okay? So, may bilog na tayo. And then, i-close natin siya. Okay? So, dun tayo sa first na single crochet natin. Okay? Para ma-make sure nyo rin, bilang lang kayo pabalik ng 6. So, 2, 4, 6. So, ito yung unang single crochet natin. Mag-i-slip stitch lang tayo dyan. Okay? So, pasok dyan. Okay? Slip stitch. Okay? Oops. Okay? So, after ng slip stitch, chain 1, tapos mag-i-increase tayo around. So, bali, 6 na increase. Okay? So, unang mag-i-increase tayo dito sa first chain natin, kung saan tayo nag-slip stitch. So, gagawa ako dyan ng 2 single crochet. Okay? So, 1, 2, ito yung first increase natin. Second increase. And ito na yung last increase natin, 6 na. So magkakaroon tayo ng total ng 12 chains for this row. Okay, after nito, mag-slip stitch na tayo dun sa unang single crochet natin. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, ito yung unang single crochet natin. Okay. Slip stitch. After yung slip stitch, mag-iwan lang tayo ng medyo mahabang buntot para pagka tinahina natin dun sa booty nyo, yung muzzle. Yan. Okay? Tapos, atake nyo na yung yarn. Okay? So, tabi muna natin to. Okay? Gagawin naman natin yung ears. Okay? So, bali, 2 ganito yung gagawin nyo para dun, syempre, sa pair nung booties. Okay, so for the ears, ito yung pinaka-inner ear, guys. Ito, yung nandun sa loob. Okay? So, ibang color to. Lighter color yung ginamit ko. Pero again, gaya ng sabi ko kanina, kayo yung magde-decide din kung anong color yung gusto nyo. Okay? So, this time guys,
Ito na yung magic ring natin. Tapos this time, ang gagawin naman natin ay 4 single crochets naman. So, chain 1, tapos 4 yung gagawin ko. 1, 2, 3, 4. Okay? After natin gumawa ng 4 na single crochet, sasara na natin yung ring natin, pero hindi natin siya i-connect. Okay? Ganyan lang. So, parang half circle lang siya. Okay? Tapos, kakat ko na to. Ito, hindi nyo na kailangan mag-leave ng mahabang buntot. Okay? So, tabi lang natin yan. Gawa tayo ng isa pa kasi dalawang tenga yun. Okay? So, ganun ulit. Magic ring. Okay? Tapos ngayon, gagawin natin, ginagawa ko kasi guys, is pinipili ko yung manipis na na tapestry needle ko. I-ano lang natin to, i-weave lang natin yung end nito. Kasi hindi natin kailangan na may buntot talaga tong isang to. So, ganito lang ginagawa ko dito sa part na to. Pasok ko lang siya dito. Yan. Tapos, yan, binubuhol ko lang silang dalawa. Tapos, pwede naman nating gupitin to mamaya. Papasok lang natin siya dun sa may, sa may brown na gagawin natin. Okay? Gamitin ko lang itong may malaking butas. Para ipasok lang siya doon sa loob. Okay? Para nandito lang siya sa likod. Para mamaya, mas madali natin siyang maitatago doon sa likod ng tenga. Loob ng tenga pala. Ayun. Yan. Tapos ngayon, guys, para dun sa back ng tenga, yung pinaka outer ear naman niya. Okay? Kukuha tayo nung same color nung main color ng booties natin. Okay? Tapos, gagawa tayo ng same muna nito. So, magic circle or magic ring. Magic ring din tawag dito or magic circle. Okay. Chain 1. Tapos gagawa tayo ng 4 na single crochet. 2, 3, 4. Okay. Yan. Tapos sasara natin. Back. Okay. And then, ito yung ano natin, di ba? Ito yung harap natin. Punta lang tayo sa likod, i-flip lang natin siya. Kunin natin tong ating, yung una natin ginawa, yung beige, yung inner ear. Ipapatong lang natin na yung parehong wrong side niya ang pagdidikitin natin, okay? Ito yung harap nung inner ear natin kanina, okay? So, yan. Ganyan lang, pagdidikitin natin. Tapos, papasok natin dun sa unang ring. Ipapatagos natin dun sa ring din dito sa brown. Okay? Yan. Tapos, gagawa tayo ng increase. So, 2 single crochet sa 4 na ring, bale guys. Okay? So, magkakaroon tayo ng 8 chains. Okay? So, first, increase. Tapos, pasok tayo dun sa susunod na chain. Papatagusin natin ulit dun sa brown na outer ear natin. So, 2 single crochet. Okay. Tapos, dun sa third chain, papatagusin natin dun sa chain din sa likod na tenga natin. Yan.
Babysit mo na. Ayan. Babysit daw muna si Cham. Ayan. Okay. Tapos, yung last na. So, magkakaroon tayo ng 8 chains dito. Medyo tricky. Actually, guys, mas mahirap gumawa ng mga maliliit na projects. Kasi, medyo, yan, katulad yan, maliit masyado yung hook notes. Minsan, mahirap ipasok. Ganyan. Okay, so, ayan na. Finish. Okay. Tapos, mag-leave tayo ulit ng medyo mahabang tail para pagtatahiin na natin siya mamaya. Cut. Ganon. Okay? Okay, para dun sa kabilang tenga naman, gawa tayo ng isa pa. So, ayan, gumawa na ako ng isa pa. Yung ito natin, yung end nung inner ear natin, tatago lang natin dito sa loob. Ganon. Tago lang natin. Okay? Pati ito, pwede natin itago ito. Ito yung iniwan natin na mahaba eh. So, itong isang maikli, pwede na natin itago yan din sa loob. Kasi mamaya ilalak naman na natin sila. Hindi na sila makikita. Okay? So, ito na yung mga ears natin. So, next, gagawin natin yung uso niya, guys. Ano muna tayo dito? Mag-embroider tayo. Yung pinaka ilong niya, tsaka yung itong nasa gitna, okay? Kung nasa sa inyo yun, guys, kung gusto niyo maglagay din ng parang smiley face, so pwede niyo i-embroider. Pero ako, yung gagawin ko lang is yung mismong nose, tsaka ito lang guhit na to. Okay? So, first, ang gagawin natin ay kuha tayo ng black yarn. Siguro kahit 3 ikot lang sa kamay nyo. Okay? Pero dalawa yung gagawin yung ganito, guys, ha. So, make sure na napa mo, Cham. Ito na lang gamitin natin. Medyo manipis. Minsan, guys, pag embroidery o kaya yung mga maliliit na projects, ito yung ginagamit ko na darning needle ko compared dito. Ito talaga yung madalas kong ginagamit kasi madaling ipasok yung yarn dito sa butas dahil malaki. Kaya lang, dahil malaki rin yung end niya, minsan pagka maliliit na projects, minsan ang hirap mag-weave. Ito, gustong-gusto ko to kasi yung point niya is manipis lang din. Mas madali siyang ipasok sa mga butas-butas. So, ngayon guys, ang gagawin ko lang, bubuhol ko lang tong dalawang yarn na to. Yung likod nung muzzle natin, tsaka itong black yarn. Okay. Bubuhol ko siya. Yan. Ganon. Bubuhol ko lang siyang ganon. Okay. Tapos, yan. Gusto ko lagay ko sa ilalim tong natin, yung mahabang yarn natin, nasa ilalim siya. So, ito yung gitnang bilog natin, guys, di ba? Ito yung gitnang bilog. Dito ako magpapasok nung needle ko. Parang lang, kahilera nitong mahabang yarn natin, okay? Tapos, diretso pataas. Okay? Diretso pataas. Kung gusto nyo medyo makapal yung ganito nyo, pwede nyong doblehin. Or kung gusto nyo ng smiley, yan, pasok nyo lang dito. Tapos pag ganon, tapos pasok dito pag ganon, para may naka-smile. Pero dahil nga yung gagawin natin is ganito, yung diretso lang na ganito lang yung gagawin ko, okay? Tapos, di ba ito yung gitna niya? Nandiyan siya. Kung makikita nyo, may dalawang chain dito, may dalawang chain doon. Doon ako magpapasok sa ito yung gitna, pangalawang chain from gitna. Pasok ko dyan. Tapos papasok ko dun sa pangalawang chain din from the gitna sa kaliwang side naman. Okay? So, ganyan. Okay? Tapos, isa pa. Okay? Isa pa.
This time, i-guide ko yung yarn dito sa baba. Medyo sa baba siya. Para medyo bumilog siya. Okay? Hindi ko siya sa ibabaw papadaanin. Nahawakan ko siya dito para dito siya sa ilalim pumunta. Ayan. Okay? Kita nyo, medyo gumano na siya. Tapos, isa pa. Pangatlo na to bale, guys. Okay? Tapos yung sa ilalim ko ulit siya i-guide, pa ilalim ulit, para mas kumapal siya sa ilalim na part. Okay? Diba yan? Parang oblong na siya ngayon. Okay? Basta sa inyo yan, kung gusto nyo na medyo makapal yung ilong niya, dagdagan pa natin ng isa. So, 4. Actually, 4 din yung ginawa ko sa kabila. Pero ito, para lang kumapal yung ilong, sa ibabaw ko na siya lalagay. Okay? Yan lang. So, tapos na yung muso natin. And then, gagawin ko na dito. Pwede ko siyang itabi dun sa isang yarn natin dito. Para buhol natin siya ulit. Okay? Hindi naman importante yung nasa likod, guys, kasi matatakpan naman yan. Dahil itatahin naman natin yan sa butis natin. So, hindi makikita itong mga buhol-buhol natin sa likod. Okay? So, ganun. Yan. Tapos, pwede na natin siyang i-cut. Pwede natin i-cut yung mga secret natin sa likod. Yan. Tapos, ito, okay? Ganito na yung gagawin natin sa muso. Pwede kayong gumamit ng ganito, guys, oh, pag nahihirapan kayo ipasok. Ito, or ito. Okay? Pag nahihirapan kayo ipasok yung yarn nyo dun sa maliit na butas ng needle. Pero ako, ni-effortan ko na lang. Okay? So, ngayon, ito, kakabit na natin itong uso na to. Gagawin lang natin yung parang, parang magic magic lock natin. Daming magic, di ba? Okay, invisible, yung mag-i-skip tayo ng isang loop, tapos dito na tayo sa susunod. Ganyan. Tapos pasok lang natin dito sa chain na to. Ayan. Okay? Para hindi lang kita yung end nung natin, yung end nung bilog natin. Okay? Tapos, lalagay na natin siya dito. Okay. Pwede tayong gumamit ng pin, guys, para hindi umiikot yung gawa nyo. Or ako kasi natatansya ko naman na siya. Okay? So make sure na matago natin yung mga secret natin dyan sa likod. Okay? So ayan. So, make sure lang na pareho lang din yung level kung saan nyo ilalagay yung sanguso. And make sure na nakagitna yung ilong, hindi nakatabing gano'n, nakaganon. Okay? Tapos, ayan na, pwede na natin siyang itahi. Kahit saan nyo na lang dyan, basta importante hindi makita yung natin. Tapos, papasok lang kayo alternate, guys, sa mga chain. Ito yung mga chain, diba? So, ganyan lang. Pasok dun sa susunod na chain. O, kung saan lang siya nakatapat dyan na yarn, dun sa brown nyo. Pasok dun sa kabilang chain. Sorry, nawala ako sa camera. I'm so sorry, guys. Ayan. Okay. Pasok ulit sa susunod na chain. Okay. Pasok sa susunod na chain. Tapos, ito na yung last chain natin kanina. Okay. Tapos, ginagawa ko lang, guys. Pasok lang ako dyan sa loob. Kung saan ako nag-chain. Kung saan ako din kanina, nagpasok ng yarn.
Tapos magbubuhol lang ako ng isa. Di ba sabi ko sa inyo, gusto ko at least may buhol ako na isa. Nakatago naman siya sa likod, guys. Kaya inaangat ko siya. Tapos, after ko magbuhol ng isa, i-weave na natin yan din sa likod. Tago na natin sa likod ng nguso natin. Okay. Tapos, cut na natin. So, yan na yung nguso natin. Okay. Tapos, yung next naman ay yung ears. Pupesto lang natin yung ear natin. Ganda dito. So, natin dito. Okay. So, ayan na siya. Tapos, dito lang ako sa likod bubuhol, guys. Sa likod ng tenga. Okay? Para hindi siya kita. So, pag nakakagawa na ako ng buhol na isa, guys, papasok ko na siya. Mag-weave ako. Papasok ko siya doon sa gitna ng inner ear and outer ear natin. Okay? Diyan ko siya i-weave. Tapos, cut na yung yan. Okay? Ito na yung isang tenga natin. And then, yung kabilang tenga naman. Yan. So, tapos na yung ears. Ngayon, yung eyes naman, guys. Sa mata naman, guys, ako kasi gumagamit ako nung mga button para sa mata. Para mas secure lang, guys. Or, pwede kasi kayong gumamit ng mga ganitong mata, guys. Okay. Ito. Yan, yung dinidikit lang siya. Okay? Pwede naman kayong gumamit niyan. Gagamit kayo nung matibay na glue. Ako, ito yung ginagamit ko. Fabric. Pwede rin kasi siya sa fabric. Tapos, matibay din siya. Ito yung ginagamit ko sa mga keychains. Although, pagka sa butis ng babies or mga infant, medyo alanganin kasi akong ganito yung ilagay. Kasi baka mamaya, guys, matanggal. Accidentally sumabit, matanggal. Tapos baka mamaya malunok ng baby or what. So, delikado. Kaya, mas prefer ko na gumamit na lang kayo ng butones, yung mga button talaga, kasi ito, nakatahi. So, ayan, ang gagawin lang natin, dalawa. Gamit kayo, guys, nung regular na thread or mas okay kung nylon thread. Itong nylon thread, yung mga ginagamit sa sapatos, kasi mas matibay ito, hindi siya basta-basta napuputol. So, kukuha lang ako, guys, ng yung tamang haba lang na parehong mata, matatahi ko na. Kanina pa ako tingin sa mic ko kung umiilaw pa. Kasi yung first video na ginawa ko, guys, yung ginawa ko tong butis na to. Hindi ko na malayan na namatay na yung aking Bluetooth mic. So, nung i-edit ko na yung video ko, ang saya. Walang audio. Kaya nag-voice over ako dun. Okay? So, gagawin ko lang, guys. Bubuhol ko lang siya. Kasi regular buhol. Kasi matatago naman to sa likod ng mata, guys. Kaya okay lang. Okay? So, nakabuhol na siya. Pasok lang natin yung isang mata. Okay. Mamaya na natin putulin yan, guys. Pasok yung isang mata. Nasa sa inyo kung gusto nyo dalawang ganun yung tahi nyo. Ako mas gusto ko yung naka-ekis. Wala lang, cute lang.
Ayan. Tapos, guys, gagawin ko, itatawid ko yung thread natin sa kabilang side. Okay? Hindi ko siya itatawid na nandun sa ilalim yung yarn niya, guys, ha. Ipapasok ko siya dito sa mga yarns natin dito, itong thread. Kasi pagka nilagay nyo sa ilalim, baka mamaya sumabit-sabit yung daliri ng anak nyo. Kaya i-weave nyo yung thread sa gitna ng yarns nyo. Mga yarns. Okay? Tapos, ayun, yung kabilang mata na. Yan, guys. Tapos, yung ginagawa ko, guys, binabalik ko ulit siya dun sa kabila kung nasan yung dulo yung ano natin kanina, nung thread natin. Kasi gagawin ko, ibubuhol ko siya dyan ulit. Okay? So, ayan na siya. Okay? Tapos, bubuhol ko siya dito. Dapat pala mas mahaba yung ginawa ko para mas madali ko siyang mabuhol. So, yan guys. 3 buhol yung ginawa ko. Okay? Tapos, pwede na natin siya gupitin. So ayan guys, tapos na natin yung bare booties. I hope you enjoyed this video and sana may natutunan kayo. And please don't forget to subscribe, hit that like button and notification bell dahil marami pa tayong gagawin mga cute projects in the future. And by the way guys, kung meron kayong mga suggestions or mga requests na gusto nyong gawin natin at ituro ko sa inyo, don't hesitate to leave a comment below. And I'll see you again guys. Kita-kits ulit sa susunod na video. Bye!